So ito yung bilog na bato katiit. So kung makikita natin ay sobrang bilog niyan. So yan ay dyan lang talaga yan accordingly dito sa may-ari. Okay? Dyan na talaga yan nakalagay. So ngayon, ginawa namin ng detection. Meron siyang detection dito sa bato. Dito mismo sa bato. Okay? Meron siyang detection sa bato at saka doon sa nilagyan. Yan ay sign. Mukha yan. Para yung mukha ng isang hayop. Nakatingin doon sa bato. Yan o. Yan yung alignment niya. O diba? So dyan sa kinalalagyan ng bato, meron ding detection. At saka dito sa bato. Okay? So possible na meron yang laman. Possible na meron ding hindi. Pwede ito maging decoy yung bato. Okay? Pero mostly kapag mga item, walang inilagay ang Hapon na mga item na madaling kunin. Okay? Accordingly based on sa aming na-experience na mga bato na mayroong kakaibang design, na malalim na butas pero walang laman. Kasi yan ay mga decoy, gold dust. Ginawa kasi yan. Yan o. Yan ay minasa talaga. Okay? Tapos nilagyan ng mga palaman. So ito naman yung pyramid. So yung distansya nito nasa 5 meters. Galing dito sa bato na ito. Okay? Meron siyang pyramid. Pyramid stone na nakalagay. So ito yung area. Okay? So maraming sign dito katiits. Lahat ng mga bato naming nakita, yung nakalagay ay mga kanji. Meron ding mga kanji shita, which is very good sign para sa treasure. Pero tansya ko tiits, yung mga sign dito ay iisa lang yung kanyang pinapahiwatig doon sa may ibabaw bunker. Pero mga giveaway itong nakalatag. Okay? Kasi yung pinaka main sign dito, yung mangga. Okay? Mangga na sign. Bunga ng mangga. So ito ay mga giveaway, yung mga bato na bilog. Meron ng detection sa ibaba. Yun ay mga giveaway kasi yung mangga located sa doon sa may ibabaw. So pagpalagay natin katiits, kapag mangga, di ba kapag bunga ng mangga, marami yan. Marami ang bunga ng mangga katiits. May malaki, meron ding maliit, merong madaling kunin, meron ding mahirap kunin. Okay? Diba? Meron ganyan yung bunga ng mangga, yung ganyang mga simple na kahulugan. Yung madaling kunin, yung nasa ibaba na parte. Okay? Merong mga maliliit. Meron ding mahirap kunin, yung nasa pinakaibabaw. Okay, which is napakalayo. So kung sa treasure na ating ikukumpara, meron ditong mga giveaway na madaling kunin na mababaw lang. Meron ding mga malalaking deposito na sobrang lalim. Okay, yan ay mga bunker na aabot hanggang bedrock. So kapag mga bunker, nagre-range yan around 50 meters above or mas mataas pa. So imagine natin ilang metro ba yung, ilang feet ba yung 50 meters, sobrang lalim yan. Kasi yung mga Hapon katiits, hindi sila nagbabaon ng malaking deposito sa mababaw na parte doon sa malambot. Okay, kasi yung malambot pwede lang gumalaw. Pero pag sa bedrock na inilagay yung item,
Hindi na yan nagagalaw, okay? Usually kapag magtatayo ng mga building ka-TH, yung mga construction building, kapag sila ay magtatayo ng foundation doon sa malalaking building, usually doon talaga sa bedrock sila maglagay ng foundation. Okay? Kasi matibay yun, solido. Yan yung purpose kung bakit yung mga Hapon ay doon sa bedrock nagbabaon. Aside sa matigas, hindi gagalaw, hindi rin madaling kunin ng mga yanong tao. Pero itong detection katits yan, yan yung, dyan yung nakalagay yung bato. Okay, meron siyang detection. So, hindi natin alam, baka mababaw lang ito. Kasi yung locator ay nagdi-detect lang yan. Hindi yan nagbibigay ng distance ay diff. Okay, kung gaano kalalim. Hindi yan nagbibigay ng reading kung gaano kalalim. Ilang barita yung nakalagay. Ang kanyang trabaho ay mag-detect kung meron ba ditong gold or wala. So ito ay meron siyang ano dito, para siyang nakabalot. Kapag yung titipakin, siya matatanggal. Okay, para itong nakamasa na simento, you know. Okay, you know, malambot yan ka-TH. So meron kayo nakuha ang sample na maliit, baka hinaluan to ng gold dust, pero wala naman, hindi naman sa iikot. Usually yung mga decoy ka-TH, yung mga decoy na bato, yan ay mga masa. Okay, masa yan na hinaluan ng gold dust. So kung titingnan natin yung minahan, okay, kung sino bang makarelate doon sa process ng pagmimina ng ginto. Usually sa pag-process ng ginto, sa hindi pa yan gold bar o nakabarita, yan ay mga bato. Okay, bato na hinukay sa ilalim. Yun yung mga pyrites, mga gold ore. Yan yung klase ng mga bato na mayroong ginto na kumakapit. So yan ay dinudurog ng napakapino at saka inilagay sa bull mill. Okay, and then yung isang paraan para makuha yung ginto, yun yung pag sample panning. Okay, sample panning, pwedeng hindi gamitan ng mercury pero matrabaho. Mas madaling kunin yung ginto kapag mayroong mercury, pero yung iba ay walang mercury. Okay, sample pan yung ginagamit, ipaning lang nila ka-TH. Then meron na silang makukuha ng mga gold dust. Okay, yung gold dust sobrang pino niyan. Kapag ihipan mo yan, yan ay parang pulbos. Okay, pero pag yan ay niluto, yan ay solid gold. Okay, yan yung kadalasang nilagay yung gold dust sa mga bato ng mga decoy. Okay, wala pang kagamitan na invento para sa mga anti-decoy, kaya minsan tayo ay nadidikoy. Okay, so ganun talaga yung pagti-TH. So you have to, kailangan talaga habaan yung pasensya. Okay, so itong ka-TH, dinitika namin yung site. Meron siyang detection sa ibabaw doon sa may tuktok. Okay, kung saan yung mas malakas yung aura, doon ahatakin. Okay, so
So napakaganda ng sign dito katiits doon sa may mangga. Kasi yung detection niya under sa ilalim mismo. Tandaan namin katiits yan ay giveaway. Okay. Giveaway nasa 17 to 20 feet. Yan yung kadalasang lalim ng giveaway. Medium deposit 30 to 40 feet. Mga big deposit or big loads, yan ay nasa mga 100. Minsan naabot yung 300 feet. Sobrang lalim yan. So dito merong detection dito. Napakarami. Okay, kasi mayroon yung mangga. Kapag may mangga, sobrang dami niyan. May maliit, may malaki. Kung kaya dito sa area ito, meron din itong maliit at malaki na deposito. May madaling kunin, meron ding mahirap kunin. Kaya yung kailangan dito is scanner. Para malaman natin yung tansyang lalim doon sa item. Okay? Kapag maskan tong area na ito. Yan ay arrow, yan o, malaking arrow. Dito nakaturo. Okay? So napakaganda ito katiits. So doon sa may unahan, meron din doon sa may mangga. So mag-subscribe lang kayo kasi ibabahagi natin yun sa ating next video. Yung mangga. Klarong-klaro talaga na mangga. Pero meron siyang mga countersign sa unahan. Mga BBM, kadalasan yung nakalagay dito sa ibabaw ng mangga. Big boulder marker. So malalim yan kapag ganyan. So yun lang mga katiits.